Magandang araw po at balik po tayo ulit sa ating tutorial. Ngayon po ang ating pag-uusapan ay ang mga mixed income earners. Ang mga mixed income earners po ay sila yung mga may natatanggap pong sahod o compensation and at the same time sila po ay may negosyo. So ang tawag sa kanila ay mixed income earners. Okay. Itong mixed income earner na ating pag-uusapan ay ang kanyang piniling tax type ay 8%. Ngayon po, hindi natin problema ang compensation side kasi yung employer ang gumagawa po noon at nag-file sa BIR. Ang concern po natin ay yung side ng business. Kung paano po natin i-file ito ng quarterly, first, second, and third quarter at saka yung kanyang pagfa-file ng kanyang ITR na magkasama na po yung compensation at saka yung kanyang negosyo. So, itatackle po natin lahat yan ngayon sa ating discussions. So, papakita ko po sa inyo ang aking computations para po masundan ninyo at kung paano po ito ifa-file sa EBIR forms. Ito yung kanyang first quarter gross sale, 150,000. Wala po siyang sales discounts, returns and allowances, kaya 150,000 pa rin. Pero dahil meron siyang other income na 25, kaya 152,500 ang kanyang taxable income. Wala rin siyang allowable deduction na 250,000 dahil nagamit na sa compensation niya yung 250,000. Mixed income earner po ang ating kinokomputan ng tax. So, ngayon po, itong 152,500 i-multiply ng 8%, kaya naging 12,200 po ang kanyang babayaran. Wala siyang sales discounts, kaya po 150,000 pa din. Pero meron siyang other income na 2,500, kaya lahat-lahat is 152,500 ang kanyang taxable income. Wala po siyang 250,000 na allowable deduction dahil nga po ito ay mixed income earner. Kaya po, ang kanyang tax due is 12,200. Bago po natin i-validate, punta muna tayo sa first page. Sa 12,200 po ang nakalagay. Automatic po yan na amounts. Okay. So, ngayon, pindot nyo na ang validate. Kapag kung ano man sabihin ng validate, sundin nyo po. Pag okay na yung validate, lalabas itong submit button, pindot nyo, at kapag successful na po yan, print, save. Pag samasamahin nyo yung na-print na form, pati i-print nyo na rin po ang email confirmation, print nyo na rin po yung resibo ng pinagbayaran, and then itago nyo po ng 10 taon. Okay, punta po tayo sa second quarter. Ito yung kanyang second quarter. This time, ang kanyang gross sale is 200,000 at meron na rin po siyang sales discount. Kaya 198,000. Yung 198,000 ng second quarter, idagdag nyo yung first quarter na taxable income na 152,500. Kaya ang total ng first and second quarter is 350,500. Siyempre po, dahil mixed income earner, wala pong 250,000 na allowable deduction, kaya 350,500 tayo mag-compute ng 8%. Lumalabas, 28,040 ang kanyang 8% tax due. I-minus natin yung binayaran niya last quarter na 12,200, ang kanyang babayaran ngayong second quarter is 15,840. Paano ito i-apply sa EBIR form ng 1701Q? So, yun nga po, sabi dito ay net of sales, return, allowances, and discounts. So, 198,000. So, 198,000. Idagdag po natin yung 152,500 na taxable income niya last quarter, kaya po 350,500 ang basis natin ng 8%. So, nakakompute na to automatic, 28,040. Sa item 57 ay ilalagay ang 12,200 na binayaran mo last quarter. So, kung meron kang 2307 na na-validate na ng SAWT, pwede mo na rin ilagay dito sa 58A. Pero dahil wala, so
ang total tax credit mo is 12,200, automatic minus sa 28,040, kaya ang babayaran mo itong quarter na to is 15,840. Bago i-validate, puntahan muna natin ang first page at tignan kung tama, 15,840. Click validate, and then kapag lumabas yung button ng submit, i-click mo na rin, at kapag successful, i-print mo na, tapos i-save, bayaran mo yung 15,840, yung pinagbayaran, yung form, yung email confirmation, pagsama-samahin at itago for 10 years. Ngayon, third quarter na po tayo. Sa third quarter, ang gross sale po niya is 175,000. Meron po siyang sales discount na 1.5, kaya 173,500 lang po ang kanyang net of sales. Discounts, allowances, and returns. So, pero meron po siyang other income na 3,000, kaya po ang kanyang taxable income for third quarter is 176,500. I-add po yung 350,500 na taxable income ng first and second quarter, kaya po 527,000. At yun nga po, hindi po siya, wala po siyang deduction na 250,000 dahil siya ay mixed income earner, kaya po solid na 527,000 natin i-times o i-multiply yung 8%. 42,160 po yun. Babayaran mo for 3 quarters. Kaya lang nakabayad ka na ng 12,200 at saka 15,840. Pag tinotal mo yan ay 28,040. I-minus mo yan sa 42,160, 14,120 na lang ang iyong babayaran. I-check po natin sa EBIR forms kung paano po natin ito ipa-file. So, net of sales discounts, returns, and allowances is 173,500. Add of non-operating income na 3,000. 176,500. Ang taxable income niya ng third quarter. Idagdag natin ang taxable income ng first and second quarter na 350,500. Kaya ang total is 527,000. Times 8%, automatic, 42,160 ang kanyang babayaran for 3 quarters. Kaya lang po, siya po ay nakabayad na ng first and second quarter na 12,200 at saka 15,840. Kaya ilalagay po natin dito sa line 57 ang 28,040. Wala pa rin 2307, kaya zero pa rin yan. Kaya ang lalabas na yung babayaran pa ngayong third quarter ay 14,120. So, i-check muna natin ang previous page, 14,120. Tapos, click validate. Kapag okay na, lumabas na yung button ng submit. I-submit na. Kapag successful na yung submission, i-print, then i-save. I-print na rin yung pinagbayaran, i-print na rin yung email confirmation, pagsamasamahin at itago ng 10 taon. Ngayon, pinagsasama-sama na po lahat ang first, second, third, and fourth dahil magpapasa na ng ITR. Ngayon, hindi lang po yung negosyo ang ating ikokomputan ng tax, idadagdag na po natin pati yung compensation doon sa form 1701. Okay po? Okay? Dahil kasali na ang compensation dito sa ITR, meron ibibigay ng inyong employer na 2316 na form. Yun lahat ang kinaltas at na-receive mong compensation sa isang buong taon. So sa Part 4A, ay nakalagay po doon ang gross compensation mo na 572,000. Nakasama doon yung non-taxable na compensation which is 81,320. Kaya ang taxable compensation lang is 490,680.
So, kinumpute po nila yan. Ginamit po nila yung tax table ng graduated tax table at diyan na rin po nila na i-apply yung 250,000 na allowable deduction. Ngayon, paano natin to isasama sa 1701 na pagpa-file po natin sa BIR through EBIR forms. So ito po, ilagay nyo dito yung lahat ng kinita nyo na compensation na 572,000, lahat po yun. Tapos, yung pong uh, tax exempt na compensation, mga benefits po yan na tax exempt. Kaya po, ang natitira na taxable compensation is for 90,680. Kaya, ang computation po dito sa EBIR form ay 40,636 na yun din yung kinaltas sa'yo ng 12 months. So dahil merong kinaltas sa'yo, nakalagay po doon tax withheld, ilalagay po natin yung 40,000 na kinaltas sa'yo ng isang buong taon. So para po mag-reflect po sa computation, para ma-minus as credit. Okay, kung titignan po natin, punta tayo sa page 4, automatic po siyang pupunta dito sa credit. 40,636. Pero di pa tayo tapos. Meron pa tayong idadagdag yung business side naman. Ngayon, punta po tayo doon sa business side at tignan natin kung ano yung ating computation. Okay, dito po tayo sa fourth quarter, 1701. Pagsama-samahin na lahat ng kita ng first, second, third, and fourth. Sa fourth quarter, kumita po siya ng 250,000. So, idagdag na po yung first, second, and third. Lumalabas, 775,000 ang kanyang gross sale. I-add na rin lahat ng sales discounts. First, second, third, and fourth. 3,500. Kaya, ang net sales ay 771,500 at idagdag po natin lahat ng first, second, third, and fourth na other income na 7,500. Kaya po, ang taxable income is 779,000 po yun. So, diyan natin i-compute ang 8%. So, pag 8% po ng 779,000 is 62,320 po lahat yon. Kaya lang, nakabayad ka na ng 12,200 noong first quarter, 15,840 noong second quarter, 14,120 noong third quarter. Pag tinotal mo po yan is 42,160. I-minus mo dun sa 62,320, lumalabas 20,160 pa ang utang mo sa gobyerno. Ngayon, paano natin ilagay sa 1701 yan para ma-reflect lahat po yan, pati yung binayaran mo at pati yung babayaran mo pa. Okay? So, lalagay po natin dito yung sales revenue receipts fees, net of sales returns, allowances, and discounts. So, net daw ilalagay. At ang net po nun is 771,500. Dagdag po natin yung other income na 7,500. Yan. So, na-compute na niya, pati yung tax due mo. Ang gagawin na lang po dito ay ilalagay po natin yung mga binayaran mo ng first, second, and third quarter doon sa page 4. So, sa page 4, andito po yung sa part 7, creditable tax withheld for the first 3 quarters. So, magkano po yun? 42,160. So, lumalabas lahat ng tax credits mo o yung binayaran mo, prepaid mo na taxes na binayaran is 82,796. So, punta na tayo sa page 1.
Sa page 1, ito po lahat ang inyong tax due, 102,956. Pero meron kang tax credit na 82,796. Nagsama na yan yung sa tax credit mo sa compensation saka yung mga tax credit mo sa negosyo. Kaya may utang kang 20,160. Hindi ba't yan yung ating computation kanina, 20,160 ang utang mo pa sa gobyerno. So, yan dahil parehas kayo ng computation mo at saka computation ni EBIR forms, pindot mo na po ang validate at kung ano sasabihin ni validate, sundin mo at kapag lumabas na si submit, click mo at kapag successful na ang submission mo, i-print mo na tapos saka mo i-save. And then, antayin mo yung confirmation ng manggagaling sa BIR, i-print mo na din. Then, bayaran mo yung 20,160, i-print mo rin yung pinagbayaran. Okay, hindi pa po tapos dun. Kagaya po ng sinabi ko kanina na hindi pa tapos, kailangan nyo pong i-print lahat at i-scan lahat po nung mga papeles kasama ang 2316 na binigay sa inyo ng employer, at kung meron kayong 2307 isama nyo na rin po doon, o kung meron pa po kayong mga forms ng creditable tax ay isasama nyo na rin pong i-scan copy. Pagkatapos po yung file na yon ay inyo pong ilagay sa USB at i-file sa RDO. Yan ang unang pwede ninyong gawin kasi dalawang klase po ang pagpa-file. Isa yon, dadalhin nyo sa RDO, may soft copy, merong hard copy. Yung hard copy nyo po ay kanilang tatatakan kapag natanggap na po nila ang soft copy. Ngayon, ang pangalawa po, kung marunong kayong mag-file through EAFS. Yan po ay isang app na dina-download mula sa BIR website. So, i-upload nyo po doon isa-isa lahat po ng mga papeles nyo. Pagkatapos, antayin ninyo ang email confirmation ng BIR, i-print nyo, pagsamasamahin nyo po lahat ng inyong copies, and then itago nyo po ng 10 taon. So, sa susunod po ulit na tutorial, tayo'y magkita-kita. Bye-bye!